ng mga mensahe muli. Ayan mga kapatid, ito, nandito na naman tayo sa itinakdang araw ng ating Panginoong si Isahaw Ama. Ang kanya itinakdang araw mga kapatid ay ang ikapitong araw. Dito tayo kailangang sumamba sa harap ng ating Panginoong si Isahaw Ama. At ito ay utos sa lahat ng mga lingkod niya. At ito ay kinakailangang sundin ng kanyang mga lingkod. Diba? Lingkod lang ang kailangan sumunod dito. Pag hindi ka lingkod ng ating Panginoong si Isahaw Ama, malinaw na hindi mo ito susundin. Matagal na nating binabanggit ito na yung ikapitong araw ay para sa Panginoon. At yan ay sa atin din, dito nga magsasalubong eh. Ito yung parang tagpuan. Alam niyo yung tagpuan kung saan doon magkikita-kita. Inyong bahay dalanginan. Yan. Doon sa ikapitong araw. Yan yung tagpuan ng lumikha at ng kanyang nilikha sa ikapitong araw. At yung ikapitong araw na yan, kung titingnan natin yung listahan ng mga araw at buwan at taon, madaling salita mga kapatid, yung kalendaryo. Kung titingnan natin mabuti, ang ikapitong araw, tingnan natin mabuti. Ang unang araw na nakasulat ay Sunday. Linggo. Yan, bilangin nyo na lang yung ikapitong araw kung anong araw yun. Kaya pumapatak na Sabado. At ngayon mga kapatid, ito yung araw na yun. Sabado na naman at buwan tayo ng February 21 at taong 2026. Sa inyong lahat ng mga nakikinig at walang tawang sumusubaybay sa maliit na palatuntunan ito ng ating Ama, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta't kayo palagi nakikinig sa programang ito mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, ikatlong Sabado na tayo. Ngayong buwan na ito ng Pebrero. 21 tayo ngayon. At itong mensahe natin na ating tinanggap sa ating Panginoong si Isa. Kasama pa rin ito nung mensahe natin nung unang Sabat, nung Pizza 7, nung unang Sabado. Yan yung pinaka yan eh. Yan ang pinaka sentro ng kapulungan mga kapatid, yung unang Sabado. At ito nga, siguro matatapos na natin ngayon ito sa pangatlong Sabado. Karugtong ito nung unang Sabat na tayo ay nagtapos dun sa nung 14, yung natatandaan yung nakalista sa atin. Dahil tayo, kailangan ng lahat ng mga nakikinig dito ay mayroong listahan, mayroong nakahandang ballpen at papel. Kung walang ballpen, pwede rin yung lapis. Basta maintindihan yung pagkasulat. Para lumabas na wala tayong kinakathak na mga aral na dapat malaman ng sanglibutan mga kapatid at ito mula sa ating Panginoong si Isahaw Ama. At isang napakahalagang bagay mga kapatid para sa akin, iwan ko lang sa inyo,
sa inyong mga nakikinig, ito mahalaga rin sa inyo. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan, mga kapatid. Kayo sa inyong sarili, ano ang mahalaga sa inyo, mga kapatid? Dahil pag tayo iligtas, saan man tayo naroon, magagawa natin ang anumang bagay na mabuti, mga kapatid. Kung tayo iligtas. Dahil yan ang pangako ng ating Panginoong si Isawa. Kaya siya nagbigay sa atin ng mga utos para sa ikaliligtas natin dahil ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. At alam naman natin ang lahat ng masamang gawain, lahat ng mga kasamaan yan ay may katumbas, kapalit o kabayaran na kaparusahan, mga kapatid. Kaya para wag tayong madamay sa kaparusahan, nag-utos ngayon ng ating Panginoong si Isaw Ama kung ano yung ating mga dapat gawin, kung ano yung ating mga dapat sabihin, salitain. At ganun din, kasama din sa kaligtasan yung mga kakainin. Kailangan, kuan yun magkaka-combine. Yung lahat ng utos na yun, kailangan magkakasama yun. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Huwag mong sabihin, hindi naman ako kumakain ng baboy. Ligtas na ako. Hindi ganon. Kung hindi ka kumakain ng baboy, kailangan tuwing Sabado, sasamba ka sa Ama. Kahit naman sumasamba ka sa Ama tuwing Sabado, kung ikaw naman ay nagmumura, wala din kwenta yun, mga kapatid. Kailangan kumpleto Hindi ka nga nagmumura, sumasamba ka sa araw ng Sabat, ikaw naman ay hindi ka nagnanakaw, o hindi ka nangalunya. Ngayon naman ikaw naman ay patay. Diba? Wala rin kwenta yun. Nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa. Ikaw ay lagi na lamang ng lalamang sa kapwa. Pag nakakita ka ng umaabante sa pamumuhay, nag-iisip ka ng paraan para mahila mo, patras, at bumalik sa dating pamumuhay. Yun yung isa na karamihan na nakikita kong ugali ng mga tao hindi kilala ang ating Panginoong si Isawa. Ngayon, patungkol sa kaligtasan, kung ito gusto mo, payo ko sa inyo mga kapatid, makinig ka sa programang ito. Kung patungkol lang sa kaligtasan, ang hinahangad mo. Dahil ang yung mababasa natin dun sa Isaiah 51, 1 hanggang 8. Tingnan natin, hanapin natin. Isaiah 51, 1 hanggang 8. Ito mga kapatid para sa akin, ito yung pinakamahalagang bagay na tinanggap ko sa ating Ama. Itong utos at pinaunawa sa akin. Kaya ito'y mahalaga sa akin, pinapahalagahan ko mga kapatid. Ito higit pa sa mga kayamanan, higit pa ito sa pagkain. Dahil pag hindi ako nakatupad ng utos sa mga itinakda niyang oras at araw, buwan at taon, pakiramdam ko ay magkakasakit ako mga kapatid. Pakiramdam ko mapapahamak ako. Kailangan kumpleto. May utos siya sa araw,
May utos siya sa taon, may utos siya sa buwan, at may utos siya sa oras, mga kapatid. Alam niyo yun, yung ganong pagpapahalaga para lang maligtas ka. Tandaan natin mabuti, simula natin sa oras. May utos siya sa oras. Kung kailan mo gaganapin yung kanyang utos. Pananalangin, may oras ng pananalangin. May araw ng pagsamba. At may buwanan na dapat papahalagahan yung unang Sabat. At mayroong taon, yung ikapitong taon, na pagpapahinga ng ating mga lupa, kung tayo may lupa natin tinatanim. At kasabay nun yung pagpapatawad ng mga may utang sa atin. Yun yung taon ng pagpapatawad. Ikapitong taon. At yun na yung Paskwang taon, tawag doon. At yun ay ating ginagawa. Isang bihis pa lang natin ginawa yun. Simula lang tayo tinawag. Dahil ilang taon pa lang tayo. Kwenta nyo, mga kapatid, 2000, ano ba? 17, nagsimula tayo. Kaya isang bihis pa lang. Ay tuwing ikapitong taon, yan ay ginagawa dito, mga kapatid. Yun yung isang mitsa ng kaligtasan, mga kapatid. Marami yung naniniwala kasi na lahat mamamatay. Hindi mo alam kung kailan ka madidisgrasya. Sabi lang, disgrasya nga, hindi mo alam. Pero mga kapatid, may gamot yan. Lahat ng problema may solusyon. Sinasabi ko sa inyo. Dahil yan, disgrasya, yan isang malaking problema, mga kapatid. Yan ay, ang akala ko noon, talagang ganun, may disgrasya darating sa tao. At hindi dadatnan lang yan, ang tinatamaan lang yan, yung mga hindi alam ang utos ng ating Panginoong si Isawa mo. At nalalaman mo, hindi mo naman ginagawa. Hindi mo pine-perfect yung kanyang utos. Iyon yung mitsa ng kapahamakan, mga kapatid. Pero yung mitsa ng kaligtasan ay yung perfectin natin yung kanyang mga utos. Diba? Tingnan mo yung ating Panginoong si Isawa Ama, yung kanyang panganay na anak. Ating Panginoong si Isa, ang panganay na anak ng ating Ama. Lahat ng mga mangyayari kahit dun sa kanyang katayuan nung siya inutusan dito sa lupa. Nasabihin kung ano yung mga mangyayari at kung ano mangyayari sa kanyang sarili. Sinabi niya bago mangyari. At yun nga ang nangyari. Parang siya yung nag-exhibition lang. Di ba? Ang ginawa niya. Ganun yung pagkasugo sa kanya. Pero yung pagkasugo sa akin, kakaiba, mga kapatid. Lahat ng magagalit sa iyo, mapapahiya. Yun yung sumpa na nakakapit sa inyong maliit na lingkod, mga kapatid. Yun yung paraan ng ating Panginoong si Isawa para mahila yung mga sumusunod sa mga maling pananampalataya. Agawin mo sila ka ng ating Panginoong si Isawa sa kapahamakan. May misyon ako, mga kapatid. 144,000 nakaatang sa balikat ko. Kailangan sa kanila makarating ang mensaheng ito. 144,000 kailangan. Kaya bukod dito sa dito sa programang ito, meron pa, magbablog pa ako ng yung sa, ako mismo ang para makikipag-usap sa inyo. Halos ganito rin, kaya lang may ibang account na gagamitin ako na
Sabi ng ating Panginoong si Isaw Ama, lahat ng nandyan sa lupa, yan ay sa akin, sabi ng ating Ama sa langit. Dahil sa ikaw ay aking anak, may karapatan ka sa mga bagay ng mga nasa akin. Yung mga Facebook na yan, yung mga nagsisipag ano na yan sa ano, makikinabang sa Facebook na hindi naman sumutupad sa utos ng ating Ama. Pero sila ang nakikinabang. Yan ay pinasok ng ating Ama sa isip ng mga taong gumawa niyan para pakinabangan ng kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang mga utos. At yan ay kailangang i-apply mo rin sa ikabubuti mo at ikabubuti ng lahat na nakakakita sa'yo, nakakasama mo, at mga nakakausap mo, mga kapatid. Pawang ikabubuti ang ating misyon, mga kapatid. Alisin na yung mga kasamaan na ating kinamulatan. Napakarami. Kinagis na natin ng mga masamang gawain. Na yan yung laman ng sanglibutan, mga kapatid. Maging iba tayo kaysa sa kanila. Dahil tayo ay kanyang anak. Anak tayo ng ating Ama sa langit. Ayaw na ayaw niya ng masama. Dahil siya ang pinakamabuti sa lahat. Dahil siya ang mabuti, gumagawa ng mabuti, ayaw niya ng masama. Kaya yung mga anak na pinipilit niya ngayon na maging mabuti dahil ito na yung huling araw, marami nagsasabi nga na nasa mga huling araw na tayo. Pero kung pakikinggan yung mabuti, ang mga mensahe dito, matutumbok dito, na ito nga ang sure na huling araw. Dahil yung mga palatandaan nandiyan na. Hindi lang yung mga digmaan na yan, marami pa na hindi sakop at hindi na ibabahagi ng ibang nagtuturo. Mga nagkukunwaring sila daw ay mga sinugo pero hindi naman sila sumusunod sa utos. Sila lang ang umaasinso, yung kanilang mga kamiyembro naghihirap. Dito mga kapatid, basta maniwala kayo, sumampalataya kayo, pag nakita nyong umangat yung ulo kasama yung katawan, sa noon ako naroroon, nandun din kayo. Kung anong kinakain ko, ganun din kakainin nyo. Kung ano sinasakyan ko, sasakyan din ninyong lahat. Ganun dito mga kapatid. Walang negosyo na involved dito. Magkakaroon man tayo ng sweldo dito sa mga susunod na buwan o taon. Magpapasweldo dito sa atin ay si Vita, walang iba. Yung Facebook magpapasweldo sa atin dito. Hindi si Meta, hindi yung kapwa natin tao, mga kapatid, na ordinaryo lang. Yan ay kailangan lang nating tuparing walang bulong-bulong yung buong kautusan na ayon sa kalooban ng ating Panginoong si Isaw Ama. Dahil tingnan nyo yung mga kapahamakan ngayon, no, sa ang lugar na naman ngayon yung ano, kung kayo nakikinig ng mga balita. Ay yung ano lang, ang tawag dito, yung habagat ba yun? Yung umulan lang ng ano, parang subasko sa Tagalog. Gumuho yung isang bundok at ilan na naman yung namatay. Ang daming nagibang mga lupa. Diba? Napahamak ng wala namang may tuturong may kasalanan dahil ulan eh. Yun ang sinasabi na naman lang, disgrasya nga ron. Pero may iwasan natin yan mga kapatid. Marami ang nag-aasimbol ng mga pangkontra daw sa kapahamakan.
Maraming gumagawa, yung iba kwintas, may mga rosaryo, may mga binabasang maliliit na libro. Yan daw yung mga iaadya ka sa masama, ang sabi nila. Pero yung mga kinagisnan ko na mga gumagawa ng ganun, pati sila, mga nagsusuot ng ganun, ay nangangadisgrasya naman. Dapat nating tandaan yung mga ganun eh. Yung nagsasabing iaadya ka sa masama, anong mga kwintas na yan? Kapamakan, yung mga nagsasabing ganun at gumagamit ng ganun, pag napahamak, ay nako, tandaan ninyo mabuti mga yan. Huwag nyo nang babalikan. Hanap kayo ng iba. Subukin ninyo ito, mga kapatid. Dahil ito kakaiba sa lahat. Ito walang katulad at hindi ito matutularan, mga kapatid. Pakinggan natin yung Isaiah 51, 1, 4 hanggang 8. Anong pamagat dito? Ating mababasa? Ang Panginoon ay makatutulong at tutulong sa nagtitiwala sa Kanya. Uwitan nyo mga kapatid. Ano ang paraan ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Kung inyong nalalaman mga kapatid, siyempre hindi ko maririnig yung sagot ninyo. Bibigyan ko na lang kayo ng kasagutan kung may magtatanong sa inyo na kung paano ang paraan ng pagtitiwala sa ating Panginoon na si Isa. Ang number 1 na pyesa na gagamitin natin sa pagtitiwala ay yung lahat ng kanyang mga iniutos na nakasulat, basahin, at gawin. Yan, mga kapatid. Yun yung paraan ng pagtitiwala. At pag nagtiwala ka, sumusunod ka na, ayun, tutulungan ka ngayon. Ayon sa nakasulat, mga kapatid. Ang Panginoon ay makatutulong at tutulong sa nagtitiwala sa Kanya. Ganun lang kasimple. Kung ano yung mga utos niya, yung mga sinasabi niya, gawin. Tutulungan ka niya. Magagalit sa iyo ngayon yung kapahamakan dahil hindi ka niya maabot. Hindi ka niya mahipo. Yung mga disgrasya, hindi ka mahapuhap. Dahil tinutulungan ka ng Panginoon. Halimbawa, may guguho na bundok, ay doon ka dadaan, pipigilin ka, tatapikin ka ng Ama. Ng mga ilang minuto, bawa ka pa alisin. Pagpunta mo doon, ay guho na yung lupa. Hindi ka na, doon ka sana babagsakan ka sana doon Gumagawa ang paraan ng ating Panginoong Isa para ikaw ay may lihis dahil sa sumusunod ka sa kanyang utos. Kailangan lang tayo ay tumupad ng kanyang buong kautusan. Basahin natin ang kabuuan. Isaiah 51:1 hanggang 8. Tingnan natin. Kayo'y magsipakinig sa akin. Tingnan nyo. Kayong nagsisisunod sa katuwiran. Tayong nagsisihanap sa Panginoon. Magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan. Alam mo yung malaking bato. Inihalin tulad kasi ang ating Panginoong si Isa sa bato. Na yung bato kasi mga kapatid, yan ang isa sa pinakamatibay na bagay na nilikha ng ating Ama dito sa lupa. Bakit matibay mga kapatid? Dahil yan ay hindi kayang tunawin ng ulan, hindi kayang sirain ng hangin, hindi kayang gibain ng bagyo, yung bato, yung malaking bato mga kapatid. Araw, mainitan, yan ay hindi nagbabago. Iyon ang kahalintulad ng kanyang panganay na anak. At sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo, yung pagkalubog sa kasalanan, yung maluwang na hukay, hukay sa atin. Kalubog tayo sa mga maling paniniwala.
mga kinagis na natin na hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama, na ginagawa ng ating mga magulang na ipinakita sa atin, ay huwag nating sundin. Hanapin natin kung ano talaga yung pinag-uutos ng ating Ama sa ating mga magulang. At ang lahat ng ating natagpuan, mga kapatid. At hindi itinuro sa atin. Lumihis yung ating mga magulang. Kaya mahigpit yung pinagbibilin sa atin ngayon na huwag tayong tumulad sa ating mga magulang. At tuladin natin lang ay ang ating Panginoong si Isawa. Number 2, tingnan ninyo si Abraham na inyong ama. Ito ay salita kasi ito sa mga sumusunod. Kapag si Abraham ay ating ama, ibig sabihin, kaya nating tuladin si Abraham. Alam niyo kasaysayan ni Abraham. Si napakamasunurin na lingkod ng ating Panginoong si Isawa, si Abraham. Kaya lahat ng sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isawa Ama, ang tawag sa atin ay anak ni Abraham. Ganun tayo. At si Sarah na nanganak sa inyo. Si Sarah kasi mapagpakumbaba na asawa. Ang tawag nga niya kay Abraham ay Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay mapagpakumbaba din, ikaw ay inianak ni Sarah. Mapagpakumbaba, hindi ka mapaghimagsik. Yun yung kabuuan ng kapamilya ni Abraham, mga kapatid. Sapagkat nang siya ay iisa, ay tinawag ko siya, at aking pinagpala siya, at aking pinarami siya. Marami din pala yung ano. Dahil ganun nga 144,000 na yung mga itinakda na makapapasok dito. Ayan, magkuklose yan. Ngayon, pinabulaanan ito ni Soriano, na hindi daw lang 144,000 yung maliligtas. Hindi lang 144,000 talaga dahil nandun pa sa tiyan Nung 144,000 yung iba Kaya mas marami pa sa mga susunod pa pagkatapos nitong lumabas yung 144,000. Siyempre manganganak yan ilan ang iaanak? Kung magsabay-sabay mga anak yun, magta-times 2, times 3. Taon-taon yan, dadami. Kaya hindi lang yun dahil manganganak sila pagkatapos nun, mga kapatid. Sana tayo? At aking pinagpala siya at aking pinarami siya sapagkat inaliw ng Panginoon ang Siyon. Kanyang ipinasya ang lahat niyang mga sirang dako. Pinasaya ang sirang dako. At ginawa niyang parang Eden ang kanyang ilang at ang kanyang lupang masukal ay parang halamanan ng Panginoon sa kagalakan. At kasayahan ay masusumpungan doon. Pagpapasalamat at tinig na mainam. Makinig ka sa akin, ubayan ko. Ayan. At pakinggan mo ako, o bansa ko. Sapagkat isang kautusan ay magmumula sa akin at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Alam niyo mga kapatid, tandaan nating mabuti ito itong number 4 na to. Tandaan nating mabuti ito. Sabi dito, sapagkat isang kautusan. Isa lang yun Ibig sabihin ng isang kautusan, only one lang yun. Dahil ang ating Panginoong si Isawa Ama, kailanman hindi nagsisinungaling. Basta sinabi niya, ganun.
isang kautusan ay magmumula sa akin. Ika nga, sabi ng ating Panginoon sa isa. At ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Papaalala ko sa inyo ito mamaya, pag napunta na tayo sa gitna o magawing dulo. Tandaan nyo, Isaiah 51:4. Tuloy natin. Ang katuwiran ko ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. Tandaan nyo mabuti. Isang kautusan, tapos yung pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan. Ang mga pulo ay maghihintay sa akin at sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa langit at magsitungo kayo sa lupa sa baba, sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayon ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at ang aking katuwiran ay hindi mawawakasan. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katuwiran. Bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao. Umanglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait, sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakailanman, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Inyo mga kapatid, pinagdidiinan dito yung kanyang pagliligtas. Pero dun nga sa 4, sinasabi ko sa inyo, isang kautusan ay magmumula sa akin. At ang kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Diba? Ay ang daming utos, 10 yung utos, di ba? Pero mayroong isang kautusan na sinasabi siya na kinaroroonan ng kaligtasan. Nando sa 5, ang katuwiran ko ay malapit. Malapit, ang aking pagliligtas ay lumabas. Nandun sa isang kautusan, mga kapatid, yung kaligtasan na kanyang inilabas. Ano ito? Alamin natin mabuti, mga kapatid. Makinig kayo. Ngayon, tumbukin kagad natin yung kaligtasan na yun na sinasabi. Natapos na ba natin? Yun. Ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Gano, walang pinipili dito. Ano man ang inyong lahi, anumang salin ng lahi ninyo, kung kayo ay makikinig dito, dahil andito nga sa paunang salita dun sa 51:1 ay ang sabi dito ay kayo mga kinig. Kayo ay magsipakinig sa akin. Kayong nagsisisunod sa katuwiran. Ayun. Kung kayo sumusunod sa katuwiran, walang iba kasing pinakamatuwid kundi yung kanyang mga utos, mga kapatid. Yun yung katuwiran na sinasabi. Lahat ng utos niya ay matuwid at dapat sundin. Ngayon, tumbukin kagad natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, mga kapatid. Basahin kagad natin yung Mateo 23:36 hanggang 39. Mateo. Ito tayo kay Mateo, mga kapatid. 23.
33, 36 hanggang 39. 23, Matthew 23, 33, 36, 39. Tandaan nyo mabuti yung binanggit natin na hanggang ano tayo, hanggang sa 39 tayo ng Matthew. Yun, inubos na. Nakuha nyo na? Ayan, basahin na natin. Kayong mga ahas. Tandaan nyo mabuti. Pinakausap dito yung mga ahas. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paano makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Sinong binabanggit dito mga ahas, mga ulupong, mga kapatid? Ay tuloy natin. Kaya't narito sinusugos ko sa inyo ang mga propeta at ang mga pantas na lalaki at ang mga eskriba. Ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga, at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan, upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabubuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at ng dambana. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo makikita, at hanggang sa inyong sabihing, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan yung mga kapatid. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Ito'y babanggitin ng mga tao. Dahil ito'y hula. Ulitin natin para maging malinaw. Hindi nyo ito mapapasinungalingan. Dahil ito'y hula na kailangan gawin ng tao sa ayaw nila at sa gusto. Pagahin natin yung 13, ulitin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hindi ninyo makikita ang ating Panginoon hanggat hindi ninyo mababanggit o sasabihin na mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pag nabanggit nyo na ito ngayon, mga kapatid, makikita ninyo ang Panginoon. Sino ngayon ang nandito na pumaparito na nasa kanya ang pangalan ng Panginoon? Pag-isipan nyo mabuti itong tinatay ko sa inyo, mga kapatid. Katulad ninyo, sinasabi ko. Ito pa, mga kapatid, doon sa awit 118:26. Tandaan nyo mabuti yung inyong mga napapakinggan. 118:26 ng mga awit.
Ilang beses itong binanggit, mga kapatid. Kuhanan natin. Aklat ng mga awit, 118, 26. Basahin na natin. Mapalad siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Aming pinupuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ganyan, pinagdidiinan. 2 beses na, mga kapatid. Nagsimula tayo sa sinasabi nila na bagong tipan, Matthew. Pero itong aklat ng mga awit, ang tawag nila dito ay lumang tipan. Diba? Yan, magkasaway, di ba? Binabanggit na mapalad na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Dito naman tayo sa dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, ay may pangalan na siyang kinaroroonan ng kaligtasan. Marami ang bumabanggit sa pangalan ng Panginoon pero hindi sila naliligtas. Bakit? Ayan ang tanong. Yung tunay na pangalan ng Panginoon ito, ating na dala-dala nung mapalad ngayon, mga kapatid, na pumaparito. Ito, may bago siyang pangalan. Ito ilang beses natin nabanggit. At pinagdidiinan lang natin para sa ikalalawak ng inyong pangunawa. Para matuto ang mga tao, kailangan ulit-ulitin. Kagaya ba ganung bagyo, mga kapatid? Pagpaulit-ulit na dumadaan, dumarating, lalo't malakas. Abay, naghahanda yung mga tao kung anong dapat gawin. Itong salitang ito, naririnig ninyo, mga kapatid. Mas masahol pa ito sa bagyo. Pakiramdaman nyo sa mga susunod pang mga taon. Kung hindi kayo maniniwala dito. Walang silbi ang buhay ng tao kung hindi sila makikinig dito. Dahil ito higit sa buhay. Dahil ito nagdadala ng buhay, mga kapatid. May bago siyang pangalan, mga kapatid. May sinasabi ko kanina na tayo ay mag-shortcut na. Ayun, andun sa Apokalipsis. Ayun, baka sabihin nyo na naman yan. Lumang tipan yung binabanggit, awit eh. Punta tayo sa Apokalipsis, mga kapatid. Yung patunay na siya meron bagong pangalan. Ito yun ay yung bagong pangalan niya, mga kapatid. Yun ay papakilala lamang, ipapaalam doon sa mga magtatagumpay na sumunod. Sumusunod na palagi na walang bulong-bulong. Doon lang pinapaalam. Doon lang ibibigay, mga kapatid, yung pangalan. Ngayon, pag ito ay narinig mo at hindi ka sumusunod at wala kang planong sumunod sa utos ng ating Panginoong si Isawama, hindi mo ito mababanggit kahit kanino pag wala kang planong sumunod. Kung wala kang hangad na maligtas, mga kapatid. So, ang kanyang bagong pangalan na ito, ibibigay lamang sa mga nananatiling sumusunod, na nagtitiis ngayon, mga kapatid, na anuman ang mangyari, iyon at iyon pa rin ang ginagawa, yung inuutos ng ating Panginoong si Isawama. Doon lang ibinibigay itong bagong pangalan nito. Pakinggan nyo, Apokalipsis 3:12, mga kapatid. Basahin na natin. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon. Yun, yung magtagumpay. Yung bagang sa araw-araw. Yung oras na inuutos yung pananalangin. Kailangan aktibo tayo dyan. Alas 6, alas 9, araw man o gabi. Kailangan nandun tayo. May binigay siyang panalangin sa atin. Pagtatagumpayan natin yan hanggat tayo hindi
Sabi siya, Ilocano hanga mangliwliwat o hindi tayo sa Ilocano, sa Tagalog yung mangliwat. Hindi natin pinagpapaliban o hindi tayo ma-absent kasi itinakdang oras ngayon ng pananalangin. Kaya ang sinasabi sa banal na kasulatan kung sino yung dapat pakinggan. Itinuro na natin yan. Yun. Kayong magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos at ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun, yung magtatagumpay lang mga kapatid, ang tatanggap nito. Yung hindi nagsasawa. Alam niyo yung tagumpay, yung nagwawagi. Di ba may kasabihan? Ang nagwawagi ay yung hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya tuloy-tuloy lang. Para tayo magtagumpay, para tayo magwagi mga kapatid. Huwag tayong umayaw. Dahil hindi tayo magwawagi pag tayo ay umayaw. Ang nagwawagi lang ay yung hindi umaayaw. Di ba? May kasabihan tayong ganyan ang tinay totoo. Kung yan yung nakarating na sa inyo. May pangako doon sa magtatagumpay ay gagawing haligi. Ayun. Itong haliging ito mga kapatid, ang unang tinawag ditong haligi, 7. Dahil ang bahay ng Panginoon ay may 7 haligi lamang. Pero siya ay meron 12 pintuan. No? Mas maraming pintuan kaysa sa haligi. Ayan, at sa mga, ewan ko na ipaliwanag natin yun sa mga nakaraan na mensahe natin. Ang bahay ng Panginoon may 7 haligi at may 12 pintuan. May mensahe na ba natin yun? Matagal na siguro. Kaya paalala doon sa 7 haligi na tinawag. Tingnan nyo kung kayo nagtatagumpay ba o hindi. Kayo ba ay tuloy-tuloy lamang utos ng ating Panginoong si Isawama dahil yung pag umayaw ka, pag nakalimutan mo, hindi ka magtatagumpay. Ha? At yung bagong pangalan nito, ito may kaakibat mga kapatid. May kaakibat ito na ito merong dalang ikabubuti. Ito yung pangalan niyang bago mga kapatid, Zacarias 14:9. Ito, dito na naman tayo, bumalik na naman tayo. Sabi ko sa inyo, hindi ako magsasawa sa pagpapaalala sa lahat. Para pagdating ng panahon, ng kaparusahan, ay huwag na sisisihin ng ating Ama. Bakit nangyayari ito sa amin? Anong kasalanan ng mga anak ko ay mga maliliit pa sila? Huwag niyong babagitin yung ganun, mga kapatid. Pagdating ng parusa. Sasabihin niyo, awan basol ti ubing? Ha? Mapahamak yung anak ninyo, kasalanan ng magulang. Dahil ang kaligtasan ng mga anak ay dala-dala ng magulang, mga kapatid. Kung sila ay sumusunod sa utos ng Ama. Ito nabanggit kanina, meron siyang bagong pangalan. Ito yung bagong pangalan niya mga kapatid. Zacarias 14:9, bakahin kaagad natin na naman. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yan ay magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Kita niyo pag naghari. Yan, ilang ulit natin pinapaliwanag ito. Ito yung masyado na natin kung ito memorize. Ibig sabihin masyado. Talagang memorize na natin mabuti. Huwag na natin sabihin na yung iba kasi, pag na-memorize niya, ay sasabihin nila, ay sobrang memorize ko na yan. Huwag natin gagamitin yung sobra. Dahil lahat ng bagay na sobra ay masama. Kailangan eksakto lang. Memorize na natin mabuti.
yun okay lang. Pero pag sinabing sobra, lampas na yun sa ano. Yun yung mga salitang ano may kasamang pagyayabang yung ganun. May kasamang kayabangan. Ayaw ng ama ng mayabang. Ito yung isang nagpapatotoo dito. Sabihin nyo, ito yung sinalita lang ng lumang tipan sa Karyas. Lumang tipan, sasabihin na naman ng ibang marurunong magbasa sa Biblia pero hindi naman naunawaan. Ay lumang tipan yan yung sinasabi niyang taong yan Ito yung patutuo nandun sa mga kapatid, sa Roma 5:17. Ano? O sabihin nyo nga kung ito ay lumang tipan na naman. Roma 5:17. Anong laman ito? Yung pagkabanggit kasi dito sa Zacarias 14:9, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Tandaan nyo mga kapatid, isang kautusan. No? Natandaan nyo kung saan natin binasa yun. Mayroong isang kautusan na ilalabas ang ating Ama. Nandun sa kanina, sa Isaiah 51, 4, 51:4. Tapos dito, ang pangalan, ng ating Panginoon ay isa. Yung isang kautusan. Pangalan ng Panginoon ay isa. Diba? Combine. Nahulaan nyo na. Ngayon, itong patotoo ng Roma 5:17, na talagang isa ang pangalan ng Panginoon. Pinatutuhanan ito sa Roma. Ito'y sulat ni, tingnan natin kung sino sulat dito. Doon sa number 1, mababasa natin kung sino sumulat dito. Ayun. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Doon mababasa kung sino yung sumulat ng aklat niya. Aklat ng taga-Roma. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Yung mga sinulat ni Pablo. Patotoo niya ito dahil isang kasama siya sa mga saksi. Yun yung mga original na saksi na nakakita sa ating Panginoon. Yun yung mga tunay na saksi dahil nakita yung ginawa. Harap-harapan siya na inutusan ng ating Panginoon. Yun yung mga tunay na saksi. Basahin natin yung patotoo. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, yung isa kasi mga kapatid na sumuway ay si Eva. Yung unang pagsuway na naganap ay ginawa ni Eva, isang babae. At sumunod yung kanyang asawa. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan. Dahil sabi ng ating Panginoon nun huwag mong kakainin yung prutas na yan dahil pag kinain niya yan ay talagang kayo walang pagsalang mamamatay. Kaya sabi dito, sapagkat sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan. Sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid baga ay si Jesus. Di ba? Malinaw mga kapatid, sa pamamagitan ng isa sa makatuwid ay ni Jesus. Nagbabawal kayo sa atin na huwag ipangaral na Kristo ang Panginoon. Pinagbabawal yan sa atin. Dahil yan ay utos ng ating Panginoon. Huwag sabihin kanino man na ako ang Kristo. Dahil ang kaligtasan ng ating Panginoon na binigay sa atin ay nasa kanyang pangalan. Sa Kristo, wala ang kaligtasan mga kapatid. Dahil nakasulat yan kung kay Kristo ka lamang. Anong pan yun? Anong version? Tingnan natin mga kapatid. Yan natin ito binabanggit. Dahil may patutuo dito. Hanapin natin. Sandali. Nagkuhan yung Bible natin. Kung kay Kristo lamang.
kahabag-habag. Ngayon, unang Korinto 15:19, mga kapatid. Kuha natin kagad. Unang Korinto 15:19, ito kasi yung nakasulat, mga kapatid. Sa na sinabi rin ni Pablo sa mga tao. Itatak nyo sa isip nyo ito, mga kapatid. Sa pangalang Kristo, walang kaligtasan dyan, mga kapatid. Tingnan nyo yung kaya kailangan may bagong pangalan eh. Dahil doon sa kasalitang sa pangalang Kristo, Hesus Kristo, walang kaligtasan doon. Yan ang pinagdidiinan natin. Ngayon. Sabihin na ninyo kung anong gusto nyo sabihin ngayon. Pero ito yung isang patotoo. Kung pwede nyo pabulaanan ito, gawin nyo. Pero sa akin, hindi ko ito pwede pabulaanan, mga kapatid. Dahil ito yung nakasulat. Basahin natin. Unang Korinto 15:19. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Unawaan nyo ba yun? Ibig sabihin nun. O itatak ninyo yan. 15:19 ng unang Korinto. Kahit ako, lulista ko rin. $15.19 ng unang Korinto. Yan, binabanggit kasi sa atin ng Espiritu Santo ito ngayon. Para yung mga nakikinig na may pangdinig ay maunawaan ito, mga kapatid. Mayroon siyang bagong pangalan na binanggit natin kanina sa Apokalipsis 3:12 na mayroon siyang bagong pangalan. At nandito nga sa Zacarias 49 na ang kanyang bagong pangalan, ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. At pinatunayan ni Pablo rin dito sa Roma 5:17 sa pamamagitan ng isa ay maghahari sa biyaya, magsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob na katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesus. Sa pamamagitan ng isa. Ibig sabihin, ang pangalang isa ay yung ipinalit sa pangalang Kristo, mga kapatid. Yan. Sana matanggap nyo yan, mga kapatid. At para sa mga ibig maligtas, yan ay kaya-kaya nilang tanggapin. Pero yung mga ayaw maligtas, mga kapatid, malabo nyo ito matatanggap. Ayun. Dahil sa ang pangalan kasi ng ating Panginoon ngayon ay hindi na pwedeng lapastanganin ito. Kailanman. Dahil ito ay napaka-importante ngayon dahil kinaroroonan nga ng kaligtasan dahil yung pamagat natin dito kanina, kung gusto mong maligtas ay makinig ka. Ito, pamagat nito. Kita nyo, ando sa Levitico 24:16, atras tayo mga kapatid, Levitico 24:16. Ito yung mga batas na kailangan ay ating bibigyan ng halaga. Kita nyo, Levitico 24:16. Alam niyo na, yung pangalan ng ating Panginoon. Si Isa o Ama. Yan.
Dahil sinabi niya sa sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Juan 10:30 yun. Ito yung mangyayari kapag hindi ka naniwala sa pangalan ng ating Panginoon. Ito yung dala-dala ko, mga kapatid. Pag hindi nyo binanggit na mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ay hindi paririto ang ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, pag ito yung nabanggit ninyo na nandito na, yung mapalad na dumating sa pangalan ng Panginoon, makikita ninyo yung Panginoon, mga kapatid. Unuhan nyo. Dahil ito, ang dala-dala natin. Levitico 24:16. Basahin na natin. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan, maging taga-ibang lupa o maging tubo sa lupain, at papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kailangan babatuhin pag linapastangan ninyo pangalan ng Panginoon. May bago siyang pangalan. Ito ang pinaka-importante ngayon, mga kapatid. Andun pa sa Aklat ng mga Awit 124:8. Aklat ng mga Awit 124:8. May ganun ba? 124. Meron. Basahin natin. Kuha nyo na. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Yung saklolo natin. Kasi nasabi natin ngayong pamagat nitong title natin ay kung gusto mong maligtas, makinig ka. Kung may pangdinig ka, ay yung dapat ipangdinig, ikaw ay makinig, mga kapatid. Sabi dito, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. May pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo pwedeng pabulaanan yung nakasulat dun sa Apokalipsis 3:12. Yan. Meron pa, mga kapatid, Roma 10:13. Ayan. Sunod-sunod tayong babasahin kagad ng mabilisan. May mga lamok. Ano yung nabanggit natin kanina? Okay. Roma 10:13. Ito yung kadugtong na nung gusto mong maligtas, makinig ka. Andun sa Roma 10:13. Ilista nyo, mga kapatid. May iba tayong page na professional page ba ang tawag doon? Ay, professional dashboard na hindi ko pa na-release yung mga dapat nyo pang malaman. Kapatid, yun, tawag doon, kapatid vlog yun, mga kapatid. Kaya, huwag sana kayong magsawa na pinagsasabihan ko ng kapatid. Diba? Dahil ganun talaga tayo. Basahin natin. Roma 10:13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Kita niyo, pangako. Ngayon, sino yung Panginoon mo, kapatid?
Sino yung Panginoon ng iyong mga magulang? Sino ang Panginoon ng iyong mga pinsan o mga kapatid na tinatawag nila? Yung bang inyong mga magulang o mga kapatid o mga pinsan na tumatawag sa Panginoon na kilala ninyo, ligtas na ba sila? Ligtas ba silang lahat? Hindi nyo pwedeng pabulaanan ito, mga kapatid. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Yan ang pangako. Doon yun sa bagong pangalan, mga kapatid. Wala doon sa luma ng pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoon, isa dito sa banal na kasulatan, binabago ko ang lahat ng mga bagay. At nakasulat kung ano yung bago, mga kapatid. Kaya ito yung mga bagong aral na kinaroroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Isa pa, nandun sa Gawa 2:21. Atras tayo. Atras ba, abante? Gawa. Atras. Atras ba? Gawa 2:21. Kita nyo, mga kapatid, ilang ulit mong binanggit ko sa banal na kasulatan ng kaligtasan. Tunay ito, mga kapatid. Tingnan nyo, inulit na naman sa mga Gawa 2:21 ang kaligtasan. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya nyo bang banggitin yun? Ang aking Panginoon ay si isa. Kaya nyo ba yun? Pag sinabing isa kasi, number 1 nangunguna, walang kasama. Nag-iisa siya. Kaya siya ay nakasulat sa banal na kasulatan na siya ay may pangalan na higit kaysa sa pangalan ng mga anghel, mga kapatid. Higit yung pangalan niya dahil ang pangalan niya ay number 1. Isa. Walang katulad, number 1 niya. The one. Sa English. Kahit Englishin niyo yung basahin niyo yung English Bible. Ganon din ang mababasa niyo. Pangalan ng Panginoon ay only one. Ayan. At alam niyo, mga kapatid, yung pangalang ito ng Panginoon ay nakatatak na sa noo ng kanyang mga alipin. Alam niyo ba yon? Ng pangalang isa na binanggit doon sa Zacarias 14 na saka doon sa Roma 5:17. Ng pangalang isa, ating Panginoon ay nakatatak na sa kanilang mga noo. Mga noonong mga lingkod at alipin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Basahin natin yung Apokalipsis 22:1 hanggang 4. Sa huling aklat tayo, mga kapatid. Apokalipsis, ano ba sa ibang to? Sa cellphone ang tawag dito? Pahayag. Ayan, baka yung iba ay hindi alam yung Apokalipsis dahil sa cellphone ginagamit. Pahayag 22:1 hanggang 4. Kita niyo, mga kapatid, yung pangalan ng Panginoon na isa ay nakatatak na sa noo. Ano? Kuha nyo na. Apokalipsis o Pahayag 22:1 hanggang 4. Basahin na natin. At pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog
na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. Katalinghaga nito mga kapatid. Yung dahon, yun yung mga alagad. Yung dahon. At yung haligi naman, yun yung mga sanga, mga kapatid. At hindi magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Kanyo mga kapatid, ang pangalan nung Diyos at nung Kordero, nung Panginoon, ang pangalan ng Ama sa kanong anak ay nasa noo ng kanyang mga alipin, mga kapatid, na naglilingkod sa kanya. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Yung pangalan ng Panginoon at nung Ama ay nasa noo ng kanyang mga lingkod at alipin, mga kapatid. Basahin nyo, kung hindi baliktad yung kanyan. Siguro hindi naman, baliktad yan. Yung pangalang isa nating binabanggit, kapatid. Ayun. Sa Zacarias 14:9, isa. Doon sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa, mga kapatid. Kaya isa o Ama. Si isa o Ama ay iisa. Unawahan nyo mabuti. Ituloy naman natin doon sa 3:7 ng Apokalipsis pa rin. 3:7. O pahayag. Pahayag ba ito? Pahayag 3:7. Ito mababasa natin dito. 3:7 ba? Mali na tayo dito. Apokalipsis 3:7. Iba yung laman, mga kapatid. Bakit dito tayo binigyan ng pagkakamali? Iba ang laman, di ba? Inapura tayo dito. Lumipat na tayo sa 9:4. Iba yung laman, mga kapatid. 9:4 na tayo, mga kapatid. Siguro na anong oras na ba tayo? 1 hour, 14 minutes and 5 seconds. Ay sumusubra na pala tayo sa oras, mga kapatid. At ito, bilang panghuli, mga kapatid. Ito pangatlo sana ito eh. Ngayon, naging pangalawa lang. Pero yung isa o dalawa, okay na, mga kapatid. Sa dalawa o tatlo. Kaya yung dalawa, good pa rin yun, mga kapatid. Yung dalawang patutuo. Ito, yung binanggit natin kanina na ang pangalan ng Panginoon ay nakalagay na sa kanyang mga lingkod, sa noo ng kanyang mga alipin at lingkod. Ito yung nakasulat pa rin sa Apokalipsis 9:4. Basahin natin mabuti, mga kapatid, at unawain. At sinabi nila sa kanila, huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo.
yung tatak ng Diyos. Dahil pinag-utos kasi ito na maglagay ng tatak ng pangalan ng Ama at ng Anak sa kanilang mga na kailangan nakasulat talaga. At yung mga walang tatak, nakasulat dito mga kapatid, anong mangyayari? Basahin ulit natin para may makasagot. At sinabi nila sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa at ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Sino yung mga mapapahamak? Kita niyo mga kapatid. Ang napapahamak lang mga kapatid ay yung taong walang tatak sa noo. Tatak ng ating Panginoong si Isao Ama. Dahil andito nga, sa 7.3, baliktad tayo dun eh. 7.3 ng Apokalipsis, mga kapatid. Basahin natin. Apokalipsis pa rin, o pahayag. 7.3. Di ba? Nakasulat? Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ito yung tatak ang kinakailangan mayroon ng tao para magkaroon sila ng kaligtasan, mga kapatid. Sinasabi natin kanina sa una pa lang pasimula ng ating mensaheng ito na hindi tayo naniniwala sa disgrasya, mga kapatid. Dahil ang disgrasya, umiiwas yan sa atin. Hindi tayo umiiwas sa disgrasya, kundi yung disgrasya ang umiiwas sa atin. Kung tayo ay may tatak na mula sa ating Ama. Nandito lamang mga kapatid, at tayo pangsamantalang maghiwa-hiwalay at sa susunod na araw at oras sa ganito ring dito rin sa programang ito. Sa 28, February 28, muli tayo magkikita-kita mga kapatid. At sa mga tinatawag na magiging kabilang o kasama na, nakalista na kayo. Kumilos na lang kayo para magpalagay ng tatak mga kapatid, kayong mga nakalista na. Nakalista na kayo makakasama, pero hindi pa kayo totally na nakarehistro. Mga kapatid, nakalista kayo pero hindi pa kayo nakarehistro dito sa listahan o pag anong tawag dito, English kasi yung pinag-rehistrohan eh. Anong tawag doon? Sa registered opisina nung pinag-rehistrohan. Civil register. Civil register. Register. Ito econ eh. Alagad register ito kailangan dito. Mga kapatid. Pag civil kasi pangkalahatan eh. Diba? Civil pangkalahatan. Ito ay alagad register. Register ba yun? Pasensya kayo mga kapatid, wala kasi akong ngipin. Kumakabuse yung pagsasalita ko. At yan mga kapatid, hanggang sa muli tayo magkikita-kita sa ganitong araw at oras dito sa palatuntunan ito. At sa inyo na mga nakinig at umunawa at may planong ganapin yung utos ng ating Ama, para din sa inyong kaligtasan, para din sa inyong ikabubuti, para maranasan ninyo yung kayo ay iiwasan ng kapahamakan. Yan. Yan pinagkaiba natin mga kapatid. Yung kapahamakan o disgrasya ang iiwas sa atin pagka tayo may tatak na
ng pangalan na bago ng ating Panginoon. Walang iba kundi isa o Ama. Ayan, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, yung patotoo, kailangan nyo munang pakinggan bago kayo tuluyang Taas po natin ang ating kamay at tayo magpapatotoo. Ang mga kawalang halaga sa pagkakasal sa pagtotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo. Dapat aming gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at magbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa, Reyes 22:23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa ang mga kanyo. Sinawa at sinawa. Bati na tayo. Pagbati mo sa mga kapayapaan kasi yan.